Magandang araw at gabi sa lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Lin. Narito ako upang ibahagi sa inyo ang aking karanasan na naganap sa Nueva Ecija noong 1972. Nasa 12 taong gulang pa ako na mangyari ito. Sa mga panahong ito, wala pang kuryente sa aming lugar. Tanging gasira lang ang gamit naming pang-ilaw. Minsan, kapag wala kaming pambili ng gas, kandila lang ang ginagamit namin. Ang pinagkakabalan ng aking mga magulang ay ang pagkukopra. Ang kinikita nila ay sapat lang para makuha naming makakain ng 3 beses sa isang araw. Isang tanghali, habang nag-uusap kami ng mga kaibigan ko sa tabi ng puno ng duhat, may nakita kong malaking anino na huminto sa harapan namin. Pero pagkurap ko, bigla itong nawala. Noong una, akala ko imahinasyon ko lang yon. Pero hindi ko inaasahan na may makikita pala kong iba pa. Noong naabutan ako ng gabi sa kalsada, galing kasi ako sa bahay ng kaklase ko dahil may proyekto kaming tinapos. Habang naglalakad ako, may biglang sumitsit sa akin, dahilan para mapahinto ako at tumingin sa paligid. Hanggang sa may nakita kong isang maliit na tao na may mahahabang tenga at nakasuot ng salakot. Nakatayo ito sa sanga ng puno ng duhat, kaya napatakbo ako ng mabilis sa takot na baka may gawin itong hindi maganda sa akin. Pagdating ko sa bahay ay nagulat ang aking ina dahil hingal na hingal ako at pawis na pawis. Kaya agad niya kong tinanong kung ano ang nangyayari at bakit parang namumutla raw ako. Agad ko namang sinabi sa kanya na nakakita ako ng isang duwende sa isang malaking puno ng duhat. Akala ko ay naniniwala siya sa mga ganitong nilalang. Yun pala, hindi. Dahil sabi niya, baka imahinasyon ko lang yun. Kaya nagtungo na lang ako sa kwarto upang magbihis. Mula noon ay hindi na ako nagpapagabi sa daan dahil natatakot ako na baka makita ko ulit ang nilalang na yon. Pero hindi ko inakala na may makikita pala ako na mas malala pa at nagbigay ng matinding takot sa akin. Isang gabi, inutusan ako ng aking ina na hanapin ang aking ama sa labas dahil kakain na kami ng hapunan. Paglabas ko ng bahay ay nagulat ako nang makita ko ang isang malaking truso sa harap ng aming bahay at may lalaking nakatalikod na nakaupo. Noong una, naniniwala ko na ang taong nakaupo sa malaking truso ay ang aking ama. Gayunpaman, sa kanyang pagtayo, napagtanto ko na hindi pala siya nakaupo sa isang malaking truso. Ito ay isang bahagi ng kanyang katawan. Isa siyang nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo. Natakot talaga ako nang lumingon ito. Nakita ko na may 2 sungay ito sa ulo. Mahaba rin ang kanyang buntot at kulay dilaw ang mga mata. Tapos dahan-dahan itong lumapit sa akin. Gusto ko sanang tumakbo kaso hindi ko may galaw ang aking 2 paa na para bang napako ako sa kinatatayuan ko. Kaya sumigaw na lang ako ng malakas at naging dahilan ito upang magsilabasan ang aking mga kapitbahay. Tumigil lang ako sa pagsigaw nung naglaho na ang nilalang sa harapan ko. Kasunod nito ay lumabas din ang aking ina at tinanong niya ako kung ano ang nangyayari. Kaya tumugon ako sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na nakakita ako ng isang nilalang na may katawan na kalahating tao at kalahating kabayo. Nung nalaman nila ang totoong dahilan ng aking pagsigaw, ay bigla silang nagimbal at nabanggit na baka may isang tikbalang ang nagkagusto sa akin. Kaya pinayuhan nila akong huwag lumabas ng bahay sa gabi dahil hindi raw titigil ang nilalang na yon hanggat hindi niya ako nakukuha.
At dapat raw laging nakasara ang mga bintana namin para hindi ito makapasok. Pag-uwi ko ng bahay ay hindi na ako kumain ng hapunan. Tumuloy na lang ako sa kwarto ko at umupo sa upuan na katabi lang ng kama ko. Maya-maya, nakarinig ako ng mabibigat na yabag sa labas ng bahay namin na ikinabahala ko. Dahil alam kong siya ito. Di nagtagal ay may kumatok sa aking bintana at nagsabing buksan ko raw ang bintana. Sa takot ko ay napasigaw ako ng malakas. Kaya dali-daling pumasok ang aking mga magulang at nagtanong kung ano ang nangyayari. Agad ko namang sinabi na nasa labas ang nilalang at gusto niya kong kunin. Dahil dito, napagdesisyonan ng pamilya ko na hindi na lang kami matulog ng gabing ito. Mula noon, gabi-gabi na niya akong ginagambala hanggang sa dumating ang araw na nagkasakit ako. Kaya hindi na ako nakapasok sa eskwela. Pinatingin na nila ako sa isang manggagamot pero wala rin nangyari. Dahil ayon sa manggagamot, malakas daw na nilalang ang nagkagusto sa akin at hindi raw niya kayang kalabanin. Sabi niya, maghanap na lang daw kami ng ibang manggagamot, yung may mas malalim pa na kaalaman. Sa paglipas ng ilang araw, napansin ko ang unti-unting pagbagsak ng aking katawan hanggang sa hindi na ako makalakad ng maayos dahil namamaga ang isang paa ko. Wala na rin akong ganang kumain dahil pakiramdam ko lagi akong busog. At may mga pagkakataon pa na nagsusuka ako ng tubig sa tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi. Buti na lang ay may 2 kapitbahay namin ang nakapagsabi sa tatay ko na mayroon daw silang kilalang manggagamot na nakatira doon malapit sa bundok. At nagboluntaryo din sila na sasamahan nila kami doon. Kaya naisipan ng ama ko na kumuha ng mahaba at makapal na tela. Ginawa niya itong duyan at dahan-dahan niya kong inihiga dito. Pagkatapos ay tinawag niya ang 2 kapitbahay namin at saka pinagtutulungan nila kong buhatin. Buti na lang ay mga maskulado ang 2 ito, kaya hindi nahirapan ang aking ama sa pagbuhat. Sa aming paglalakad, nagsalita yung isang kapitbahay namin. Sabi niya sa aking ama ay hindi daw basta-bastang manggagamot yung pupuntahan natin. Bukod sa marami na itong pinatay na aswang at mangkukulam, kaya rin itong pumatay ng engkanto. Nung nandoon na kami, ay nadatnan namin ang manggagamot na nagkakape sa balkonahe ng kanyang bahay. Nang makita niya kami, ay agad itong tumayo at nagwika na, "Oh, magandang araw sa inyo. Tuloy kayo. Huwag kayong maya. Ang tahanan ko ay bukas sa lahat ng oras para sa mga taong gustong magpapagamot." Pagpasok namin, agad akong sinuri ng manggagamot. Kasunod nito, binanggit niya na kung maaari ay manatili ako rito ng ilang araw dahil hindi daw pangkaraniwan ang sakit ko at hindi madaling gamutin. Pero tiniyak niya sa akin na wala na akong dapat ikabahala dahil ligtas na ako dito. At nangako din siya sa amin na kapag gumaling na raw ako, sasamahan na kami pag uwi namin dahil gusto niyang bisitahin ang malaking punong tinitirahan ng nilalang na malapit lang daw sa bahay namin. Makalipas ang 5 araw, sa awa ng Diyos ay gumaling ako. Nung nakauwi na kami sa bahay, nagpahinga muna kami saglit kasama ang manggagamot at saka kami tumungo sa puno kung saan nakatira ang nilalang. Napagtanto namin na tama ang sinabi ng manggagamot na ito ay malapit sa aming tahanan at isa pala itong malaking puno ng balete. Di nagtagal, nagukay ang manggagamot ng isang pabilog na kanal sa paligid ng puno. Kasunod nito, kinuha niya ang isang maitim na rosaryo sa kanyang bulsa. Pinutol niya ito at ibinaon ang mga butil nito sa pabilog na paraan. Pagkatapos ay nagdasal siya gamit ang ibang lengguwahe. Nang matapos siya,
ay mabilis niya tong tinakpan ng lupa. Sabi niya ay wala na kaming dapat ipag-alala dahil hindi na makakalabas ang nilalang sa punong ito. At kung pipilitin itong lumabas, masusunog ang katawan nito. Kaya, lubos akong nagpapasalamat sa taong ito. Mula noon, ay wala na nanggambala sa akin. Nakatulog na ako ng maayos at nakabalik na rin ako sa pag-aaral. Hanggang ngayon, kahit may sarili na akong pamilya, buhay pa rin sa aking alaala ang mga nangyari sa akin noon. At dito nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, maaari kayong mag-comment sa baba at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat.